hindi maselan. 96.7% ang mild. Yung asymptomatic, yung merong mga sintomas, yung umuubo, sinisipo, nagdadayariya, nilalagnat, masakit ang ulo, nanunuyo yung lalamunan, nahihirapan huminga. Yun ang mga sintomas ng COVID. Yung daho ay 1.7% lamang. Pagdating naman doon sa malala, nung kailangan yung hospital ka na, ito ay 7 lamang percent. Yung mga wala pang 1%. Severe, yun naman ang moderate, gano'ng kaselan, 0.43%. Critical, ibig sabihin na naka-intubate, 0.05% naman percentage-wise. Kaya kung napaalala palagi ng DOH, manatili po tayo sa bahay, mag-observe po tayo ng minimum health standard. Tayo nasa labas na. At yung pong mga, halimbawa, yun, masakit ang ulo, kinisipon kayo bigla. Pagkatapos nilalagnat pa kayo, o nagdadayariya, nahirapan kayo huminga ba, kailangan unang-una, kung meron din lang kayong kaibigan ng doktor, kamag-anak ng doktor, tawagan nyo na. At mag-isolate na muna kayo para hindi na makahawa sa iba. Kung meron man, kung hindi ordinaryong trangkaso lamang. O kaya naman, alam niyo dyan sa inyong mga barangay, meron pong barangay health emergency response na tinatawag. Yun ay pwede yung tawagan para mabigyan po kayo ng wastong payo kung ano ang gagawin. Samantala, sangayon po pero bago yan siguro, uminom muna tayo ng ating salamat. Balikan po natin. Sangayon po kay MMD Chairman Bonhar Abalos. Batay po sa available data, number ay nagsimula na bumaba mga ilang siyudad dito sa Metro Manila na nasa ilalim ng MECQ. Halimbawa, dyan po sa Manila, may 3,959 Abril 17. Samantala noong Abril 15, 4,083. So, ibig sabihin, dati 1,083 noong April 15. 2 days after, 3,959 na lamang. Sa Muntinlupa naman, 1,509 versus dati 1,000. Sa Pasay naman, yung may sakit, naging 464.